grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang episode para bukas o ito nga yung teaser. Yes guys. Dito naman guys no, nakapokus sila lalo na itong si Annalyn sa paghanap sa kanyang nanay Lynette. And yes guys, kasi nga nawawala ito at ito na lang yung nawawala kasi ito nga si Tita Irene niya o itong si Irene Benitez o Sanchez is nakita na. Yes guys, at nakita nga nila na patay na nga ito at naniniwala talaga sila na si Doc Carlos kung may kagagawanan at dito nga humingi na nga ng tulong. Dito ipinakita sa friend book na kung saan si Annalyn is humingi na ng tulong, nag live stream sila para nga makita ang kanyang nanay Lynette. Ngunit sinabihan nga din siya na dapat wag niya sabihin kung sino yung pangalan o kung ano man kasi wala pa silang proof na talagang si Doc Carlos yung umuli o itong nagkidnap sa nanay niya, kasi pag ginawa niya yun baka pwede siyang makasuhan. So para hindi balik ng kaso is hindi sila nagpangalan. Yes guys, malaking ang tulong ito kasi mas maraming tao magiging aware doon sa pagkawala ng nanay niya at pwede silang mabilis na matulungan. At dito nga guys, ipinakita rin ito ang si Chang Susan is talagang stress na rin no, na kasama nga rin siya kasi hanggang ngayon iniisip niya kung nasan na yung pamangkin niya na ito nga si Lynette na kung saan hindi nga niya alam o marami na nga silang pinuntahang bagay o lugar, mga tao hindi pa rin nila alam kung nasan itong pamangkin niyang si Lynette. Kaya nga nasambit nito na baka naman meron pang mga ibang asawa o anak pa itong si Carlos nandiyan lang sa tabi-tabi na kung saan pwedeng nating malaman kung nasan ito. Kasi nga itong si Harry pinakita na pumunta doon sa East Ridge no, na kung saan doon na nga nagpa-press con itong si La Annalyn na kung saan nga is nagalit itong si Harry kasi nga pinagbibintangan ng kanyang tatay. Yes guys, di na natin masisisi na idepensa ni Harry yung tatay niya kasi tatay niya yun eh. At pag nakulong din yun, siyempre pangalan niya rin yung papahamak and at the same time wala rin magsustain to sa kanya no. Pero yun nga guys, talagang exhausted, pagod na rin nga itong si Harry kakadepensa tatay niya kahit alam niya na yung tatay niya is may kagagawan talaga o masama rin yung ginagawa nito at yung pag-uugali. At ito nga si Chang Susan talaga nag-aalala kung nasan na yung pamangkin niya itong si Lynette at nagdadasal lang rin ito na sana nga makita niya na ito o kung nasan man sana safe din ito kasi nga natatakot nga sila baka sinasaktan na ito ni Carlos o baka itinatali ito no. Pero nakita naman natin na si Lynette is magaling no umakting na kung saan nagbabait-baitan nga siya para hindi siya saktan nito ni Carlos na kung saan kinukuha nga niya loob niya para hindi siya pinaghinalaan na gusto pang tumakas. Pero ito nga si Harry talagang makita mo na gusto niya no, patunayan sa lahat na mabait ang tatay niya at walang kasalanan. Kumbaga gusto niya sabihin na okay naman ang kanyang tatay at hindi naman talaga masama ang ugali niya. May minsan lang no na attitude pero hindi naman palagi at mahirap talaga tanggipin yun lalo na dito kay Harry, lalo na kung malaman niya na totoo yung binibintang sa tatay niya. Pero dito guys, ipinakita nga itong si Zoe no, na kung saan nilapitan siya at kinausap nga neto ni Doc Lyndon. Yes guys, nag-uusap nga sila at sinabi ni Doc Lyndon na Zoe, tumawag na ba sa'yo itong tatay mo na si Carlos? Ngunit sinasabi nga neto ni Zoe na hindi pa, bakit naman siya tatawag sa akin? Hindi nababadrip na nga itong si Lyndon at sinabi nga niya na talaga bang gusto mo akong pilitin na sabihin ko lahat yung totoong relasyon ninyo ni Doc Carlos na ikaw ay anak ni Doc Carlos? At actually ginagawa nga ito ni Doc Lyndon kasi tinatakot niya itong si Zoe para makapagsalita kasi nga kahit siya no, gusto niya rin makita o malaman kung nasa na ba itong si Lynette kasi nga nag-aalala nga yung mga kamag-anak nito at si Doc Lyndon alam niya o gumagawa siya ng paraan para kung sakali makatulong dito nga sa paghanap kay Lynette. And yes guys, kinakausap nga niya si Zoe. Itong si Zoe is talagang matigas ang mukha at pinaninindigan niya na hindi ko pa nakakausap ang aking tatay. Di pa nga siya tumatawag sa akin eh, no? Pero alam naman natin na tumawag na talagang ginagawa lang din ito ni Zoe para nga pagtakpan. Siyempre, katulad ng ginagawa niya sa pagtakpan sa nanay niya na itong si Moira, itong si Zoe, tinatatakpan niya rin itong tatay niya kasi nga tatay niya yun si Carlos eh, kahit sabihin na natin na iniwan siya noon pero ngayon natanggap na siya. Pero yun nga guys no, talagang hindi niya rin sasabihin yun kasi once nasabihin niya yun kay Lyndon is pwede rin siyang mapahamak no.
And yes guys, kahit nga itong si RJ, no, talagang nag-aalala siya. At nasabi pa nga niya, actually dito nga kay Ma'am Giselle o sa atin niya na kapag bumalik si Lynette is hindi ko na siya papakawalan. Yes guys, makita natin dito na itong si RJ talagang love niya itong si Lynette. Di lang siya nakaporma nung nakaraan kasi nga kinasal na ito, pero this time around na sigurado pag naghiwalay na itong si Lynette at si Carlos is may chance na uli itong si RJ dito nga kay Lynette. And dito nga guys, ipinakita, no, na itong si Lynette is, gaya sabi ko kanina, magaling siyang umarte at ginagawa nga niya ito para makaalis siya, kasi kung hindi niya gagawin is sigurado na hindi siya papatakasin nito ni Carlos. And ay naman talaga yung balak ni Carlos na kung saan itago lang itong si Lynette para hindi malaman ng lahat kung nasan sila. At syempre gusto niyang akin itong si Lynette, pero si Lynette is nakaisip ng paraan. Naiisip nga niyang paraan is magbait-baitan dito sa harapan ni Carlos para makuha niya yung loob at para hindi maghinala na gusto itong tumakas uli. Kasi yung last time na ginawa niya ito, nampas nga niya sa ulo itong si Carlos, no, pero naabutan pa rin siya. At kaya nga nadala siya dito sa isang safe house, no, na halos walang nakakaalam maliban lang dito kay Carlos. And yes guys, sabi nga dito ni Lynette na Carlos, nadala mo ba yung bag? Kasi parang naiwan ko yun doon sa loob ng kotse, pwede yung pakuha ng painkiller. And then yun nga guys, no, itong si Carlos is sumusunod naman dito kay Lynette kasi nga iniisip niya na okay na, iniisip nga niya na mapapasunod niya na itong si Lynette kasi mabait na sa kanya, pero hindi niya alam na sinasadya lang pala ito ni Lynette para pasakayin siya. Yes guys, walang iba kasing maisip na paraan si Lynette kundi ito, no, na magbait-baitan nga dito kay Carlos, kasi kung makipag one-on-one siya, physical, di siya manalo kasi lalaki yun at wala naman siyang kasama. At alam nga ni Lynette na love nga siya mismo ni Carlos, kaya ginagawa niya is nagbait-baitan at kumbaga parang nagiging okay yung pakiramdam. Tapos si Carlos naman is nagiging parang safe. Inisip nga niya, actually tumatawa nga ito mag-isa, no? At sinasabi nga niya na nangingiti mag-isa si Carlos, sinasabi niya sa isip niya siguro na mukhang okay na tong si Lynette, hindi ko na kailangan itali pa. Ganito na lang, mag-stay na lang kami sa isang malayong lugar, wala nakakaalam at okay na itong si Lynette. Ngunit hindi niya alam na may plano pala talagang tumakas itong si Lynette. Ang ginawa nga niya is tila doon sa pagkain na hinanda niya, no, tinagyan niya yung ulam, hinaluan niya ng pampatulog. And yes guys, ayun nga yung plano niyang gawin, na patulogin niya itong si Carlos para pag nakatulog ito, syempre mas maraming time itong si Lynette para makaisip ng paraan para makatakas. And yes guys, marunong naman ito mag-drive, kaya magagawa niya na tumakas, na kung nasan man sila, pwede siyang lumabas doon. Kung hindi man niya gamitin yung kotse, humingi siyang tulong doon sa malapit na tao, kapitbahay o sa police station, sa barangay, para humingi ng tulong o kaya makahiram siya ng cellphone o telepono para matawagan itong pamilya niya, lalo na itong si Annalyn. At pag nangyari yon, siguradong makatakas na siya dito nga sa kamay ni Carlos. Kaya nga yung ginagawa ni Lynette, kasi natatakot siya dito kay Carlos kasi inisip niya na baka patayin din siya katulad ng ginawa nga nito ni Carlos sa dito nga kay Irene, no. At talagang delikado yung kahit ikaw mismo sa ganung sitwasyon, may isang tao na mamamatay, no, na lagi mo kasama, makakampante ka ba? Syempre hindi. Pero yun nga guys, no, abangan natin yan bukas yung full episode niyan. So maganda uli yung eksena na mangyari. Pero ang tanong dyan guys is, ano kaya ang gagawin neto ni Annalyn para matulungan itong nanay niya at makita ano kaya ang gagawin din ni RJ para mas mabilis na malaman kung nasan itong si Lynette. At ito nga ring si Lyndon, ano kaya ang plano niya dito sa pagkausap niya kay Zoe. At ito namang Zoe, aamin na ba na nakausap niya ng tatay niya o magmamatigas pa rin ito? At ito kayang si Lynette, ano kaya ang gagawin niya para makatakas siya dito kay Carlos? Tatalab ba yung ginawa niyang pampatulog o baka may ibang makakain o makahalata itong si Doc Carlos, o baka naman hindi na makatakas pa itong si Lynette? And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyong pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat-ingat kayo palagi. Bye bye.